Ka-daily, alam ko ang bigat na nararamdaman mo ngayon. Yung pagod na hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Sa mundong tila palaging nagmamadali, madali tayong mawalan ng direksyon at mapanghinaan ng loob sa gitna ng ating pakikibaka para sa pamilya at kinabukasan. Pero bago ka sumuko, panoorin mo muna ang video na ito dahil hihimayin natin ang 10 mahahalagang aral na magsisilbing gabay mo sa iyong pagbangon. Napakahalaga na tapusin mo ang video na ito hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakaimportanteng impormasyon at aral na magiging susi sa iyong tunay na tagumpay at kapayapaan. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1, ang konsepto ng pahinga versus pagsuko. Ka-daily, alam nating lahat ang pakiramdam ng pagod na halos hindi mo na gustong bumangon sa umaga dahil pakiramdam mo ay paulit-ulit na lang ang bigat ng dinadala mo. Normal lang na makaramdam ng ganito lalo na sa bilis ng takbo ng mundo ngayon kung saan tila palaging may kompetisyon at kailangang laging nagmamadali para hindi mapag-iwanan ng iba. Ngunit dapat mong maintindihan na ang pagkapagod ng iyong katawan o maging ng iyong isipan ay hindi nangangahulugang talunan ka na o wala ka ng patutunguhan sa buhay na pinili mo. Napakahalaga na matutunan mong kilalanin ang pagkakaiba ng salitang pahinga sa salitang pagsuko dahil ang una ay paraan para magpatuloy habang ang huli ay ang tuluyang pagtalikod sa iyong mga pangarap. Kapag sinabi nating pahinga, ito ay ang sandaling paghinto upang kumuha ng bagong lakas, ayusin ang nag-ulong diskarte at pagmasdan ang paligid para makita kung nasaan ka na ba talaga sa iyong paglalakbay. Huwag mong isipin na ang paghinto ay isang tanda ng kahinaan. Dahil sa katotohanan, kailangan ng matinding tapang para aminin sa sarili na kailangan mo muna ng break para hindi ka tuluyang mabasag o ma-burnout. Ang mga ka-daily nating matatag ay ang mga taong alam kung kailan dapat ibaba muna ang pasan-pasan nilang mabigat na bagahe para makahinga ng malalim bago muling humakbang pasulong. Isipin mo na ang buhay ay isang mahabang marathon at hindi isang mabilisang sprint, kaya naman ang bawat segundo ng iyong pagpapahinga ay bahagi pa rin ng proseso ng iyong pag-asenso. Huwag kang makinig sa mga boses sa paligid mo na nagsasabing sayang ang oras kapag hindi ka kumikilos dahil ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pilitin ang sarili hanggang sa mawalan ka na ng gana sa lahat ng bagay. Sa modernong panahon natin ngayon, tila naging isang badge of honor ang palaging pagiging busy o ang tinatawag nating hustle culture, kung saan parang kasalanan na ang matulog ng sapat o mag-relax. Bilang mga ka-daily, madalas nating makita sa social media ang tagumpay ng iba kaya pilit nating binubugbog ang ating sarili sa trabaho kahit na sumasama na ang ating pakiramdam at nawawala na ang ating focus. Ang totoo niyan, ang patuloy na pagpilit sa sarili kahit pagod na pagod ka na ay nagdudulot lamang ng mas mababang kalidad ng gawa at mas mataas na tsansa na magkamali ka sa iyong mga desisyon. Ang pagpili na magpahinga ay isang sining ng pag-aalaga sa sarili na magbibigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga problema na kinakaharap mo sa kasalukuyan. Isipin mo ang iyong sarili na parang isang battery ng cellphone na kapag umabot na sa 0% ay kailangan talagang isaksak sa charger para muling kumana ng maayos at mabilis. Walang maidudulot na mabuti ang pagtakbo ng mabilis kung ang direksyon mo naman ay mali na dahil sa sobrang pagod at kalituhan ng iyong isipan. Kaya naman mga ka-daily, sa susunod na makaramdam ka ng matinding bigat, subukan mong lumayo muna sa screen ng computer o cellphone, huminga ng malalim at hayaan ang iyong sarili na maramdaman
ang kapayapaan kahit sa loob lang ng maikling sandali. Ang pahinga ay hindi pagsasayang ng oras, kundi ito ay isang investment para sa mas mahaba at mas matagumpay na karera sa buhay na iyong pinapangarap para sa iyong kinabukasan. Tandaan mo na mas masarap ipagpatuloy ang laban kapag ang iyong puso ay kalmado at ang iyong isipan ay handang harapin ang anumang hamon na darating sa iyo. Ang pag-unawa sa sining ng pagpili ng laban o ang tinatawag nating choosing your battles ay isa sa mga pinakamahalagang aral na dapat mong baunin bilang isang ka-daily na nagnanais ng tunay na tagumpay. Hindi lahat ng ingay sa paligid mo ay kailangan mong patulan at hindi lahat ng problema ay kailangan mong solusyonan ng sabay-sabay sa loob lamang ng isang araw. Minsan, ang sobrang pagkapagod natin ay nanggagaling sa pagsubok nating kontrolin ang mga bagay na wala naman talaga sa ating mga kamay tulad ng iniisip ng ibang tao o ang mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Kapag natutunan mong bitawan ang mga bagay na hindi mo kontrolado, makikita mo na mababawasan ang bigat na iyong dinadala at mas magkakaroon ka ng enerhiya para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang pag-atras ng one step ay hindi nangangahulugang natatalo ka na, kundi madalas ay paraan ito para makita mo ang mas malawak na litrato ng iyong sitwasyon at makahanap ng mas magandang daan. Isipin mo ang isang pana na kailangang hilahin pabalik ng husto bago ito pakawalan para tumama sa target ng may matinding puwersa at bilis. Ganoon din ang buhay natin. May mga pagkakataon na kailangan nating dumaan sa phase ng paghinto at pagmuni-muni para mas maging epektibo tayo sa susunod nating paghataw. Kaya mga ka-daily, huwag kang matakot kung sa tingin mo ay tila wala kang nararating sa ngayon dahil baka ito na ang sandali na inihahanda ka ng tadhana para sa mas malaking pagkakataon. Ang pagkilala sa iyong limitation ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi ito ay pagpapakita ng karunungan sa kung paano mo papangalagaan ang iyong pinakamahalagang asset at iyon ay ang iyong sarili. Sa bawat hakbang mo sa buhay, mahalaga na mayroon kang self-compassion o ang pagiging mabait sa iyong sarili, lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay bigo ka o wala kang nagawang tama. Marami sa atin ang masyadong strikto sa ating mga sarili at madalas nating nakakalimutan na tao lang din tayo na napapagod at nagkakamali sa mga desisyon natin sa buhay. Bilang mga ka-daily, kailangan nating matutunan na patawarin ang ating mga sarili sa mga araw na hindi tayo naging produktibo o sa mga pagkakataon na hindi natin naabot ang ating sariling mga standards. Ang pagkakaroon ng guilt tuwing nagpapahinga ay isang lason na unti-unting umuubos sa iyong passion. Kaya dapat mong sanayin ang iyong isip na tanggapin ang bawat break bilang isang gantimpala. Isipin mo na ang bawat matagumpay na tao na hinahangaan mo ay dumaan din sa puntong gusto na nilang sumuko. Pero ang tanging pinagkaiba nila ay pinili nilang magpahinga muna bago muling sumubok. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat dahil ang bawat bulaklak ay may sariling panahon ng pag-bloom. At ganoon din ang iyong mga pangarap sa buhay. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-usad kahit na gaano pa kabagal ang iyong takbo basta't alam mo sa loob mo na hindi ka susuko sa laban. Huwag mong ikumpara ang iyong chapter 1 sa chapter 20 ng ibang tao dahil magkakaiba tayo ng timeline at magkakaiba tayo ng mga pagsubok na kailangang lampasan. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahan mong tumayo muli matapos ang isang mahabang pahinga at sabihin sa iyong sarili na kaya ko pa itong ituloy para sa aking pamilya at para sa aking kinabukasan. Bilang huling punto para sa aral na ito, nais kong iwanan sa inyo mga ka-daily na ang pag-asa ay palaging nariyan hanggat marunong kang makinig sa sinasabi ng iyong katawan at isipan. Ang pagkapagod ay pansamantala lamang, ngunit ang pagsuko ay permanenteng desisyon na maaaring pagsisihan mo sa huli, kaya piliin mong magpahinga ng tama.
Ang mundo ay hindi hihinto sa pag-ikot kung magdedesisyon ka na matulog ng maaga o mag-off ng notification sa iyong cellphone para magkaroon ng peace of mind. Gamitin mo ang oras ng pahinga para muling kumonekta sa mga taong nagmamahal sa iyo at sa mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyong puso nang walang kapalit. Ang mga ka-daily nating tunay na matagumpay ay yaong mga marunong bumalanse ng kanilang trabaho at ng kanilang personal na buhay dahil alam nila na walang saysay ang yaman kung wasak naman ang kanilang kalusugan. Sa susunod na makita mo ang iyong sarili na malapit na sa dulo ng iyong pasensya at lakas, alalahanin mo ang mensaheng ito at bigyan ng iyong sarili ng permiso na huminto muna. Ang bawat umaga ay laging may dalang bagong pagkakataon at bagong lakas, kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa dahil lang sa isang masamang araw o isang mahirap na linggo. Maniwala ka na pagkatapos ng bawat gabi ay laging may pagsikat ng araw at pagkatapos ng bawat pagod ay may naghihintay na tagumpay para sa mga taong marunong mag-alaga sa kanilang sarili. Patuloy tayong lumaban ng may talino at malasakit sa sarili dahil ikaw ang bida sa iyong sariling kwento at ang iyong kalusugan ang iyong magiging sandata sa mahabang panahon. Lagi mong tandaan na ang isang ka-daily ay hindi lang masipag, kundi higit sa lahat ay matalino sa paghawak ng kanyang sariling lakas at emosyon sa gitna ng anumang unos. Aral number 2. Pagyakap sa small wins. Sa gitna ng hirap. Ka-daily, madalas tayong masyadong nakatingin sa malayo at sa matatayog nating pangarap, kaya nakakalimutan na nating tingnan ang mga maliliit na hakbang na nagagawa natin araw-araw. Sa mundo ng social media, madali tayong ma-pressure kapag nakikita nating ang iba ay may bagong sasakyan, bahay, o promotion, habang tayo ay tila nakatigil pa rin sa kung nasaan tayo noon. Pero alam mo ba, mga ka-daily, na ang tunay na pundasyon ng kahit anong malaking tagumpay ay ang mga tinatawag nating small wins o yung maliliit na panalo na madalas nating binabaliwala. Halimbawa, ang simpleng paggising mo ng maaga para ihanda ang iyong sarili sa trabaho o ang pagkakaroon ng masarap na ulam sa hapag kahit galing lang ito sa simpleng budget ay mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Kapag natutunan mong yakapin ang mga maliliit na positibong pangyayari sa iyong buhay, unti-unti mong mababago ang iyong mindset mula sa pagiging biktima ng kahirapan patungo sa pagiging isang taong may kontrol sa kanyang kapalaran. Ang pagpapahalaga sa small wins ay hindi pagiging kontento sa kakaunti, kundi ito ay pagkilala na bawat sentimo at bawat minuto ng paghihirap mo ay may katumbas na halaga. Huwag mong hintayin na magkaroon ka muna ng 1 million pesos bago ka maging masaya, dahil ang saya ay isang desisyon na ginagawa mo sa bawat maliliit na tagumpay na nararanasan mo ngayon. Tandaan mo ka-daily na ang isang malaking gusali ay hindi nabubuo sa isang gabi, kundi ito ay pinagpatong-patong na maliliit na semento at bakal na kailangan ng tiyaga at pagpapahalaga sa bawat bahagi nito. Bilang mga ka-daily, mahalaga na maunawaan natin ang sikolohiya ng micro-goals para hindi tayo mabilis na mabigatan o ma-overwhelm sa mga dambuhalang pangarap natin sa buhay. Kapag ang tinitingnan mo lang ay ang dulo ng bundok, baka mawalan ka agad ng gana dahil sa sobrang taas at layo nito. Pero kung ang titingnan mo lang ay ang susunod na 5 steps sa harap mo, mas madali itong gawin. Ang paghahati-hati ng iyong malalaking plano sa maliliit na tasks ay isang modernong approach para mapanatili ang iyong momentum at hindi ka tuluyang mawalan ng pag-asa sa gitna ng hirap. Sa bawat maliit na task na natatapos mo, naglalabas ang iyong utak ng dopamine o yung feel-good chemical na magbibigay sa iyo ng lakas para gawin pa ang susunod na step. Isipin mo na ang bawat checklist na nalalagyan mo ng check ay isang patunay na umuusad ka at hindi ka stagnant sa iyong kinalalagyan ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto agad sa unang subok. Ang mahalaga ay mayroon kang progress.
kahit gaano pa ito kaliit sa paningin ng ibang tao sa paligid mo. Ang mga ka-daily nating matatalino ay yung mga taong alam na ang consistency sa maliliit na bagay ay mas epektibo kaysa sa biglaang bugso ng sipag na hindi naman kayang panindigan sa mahabang panahon. Kaya naman, imbes na ma-stress ka sa kung gaano pa kalayo ang lalakbayin mo, subukan mong lumingon sa likod at tingnan kung gaano nakalayo ang narating mo mula nung nagsimula ka. Ang paglilista ng mga bagay na nagawa mong tama sa loob ng isang araw ay isang mabisang sandata para labanan ang negatibong boses sa iyong isipan na nagsasabing wala kang silbi. Minsan kasi dahil sa sobrang pagod, ang tanging natatandaan na lang natin ay ang ating mga pagkakamali, ang mga napagalitan tayo ng boss, or ang mga panahong kinapos tayo sa pera. Pero bilang mga ka-daily, dapat tayong maging intentional sa paghahanap ng mga positibong aspeto ng ating araw kahit gaano pa ito kahirap o kapait sa pakiramdam. Subukan mong bago matulog ay mag-isip ng at least 3 to 5 things na nagawa mo ng maayos, gaya ng pagtulong sa isang kasamahan sa trabaho o ang hindi mo paggastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Ang pagsasanay na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa katotohanan na marami ka pa ring kakayahan at biyaya na dumarating sa iyo araw-araw nang hindi mo namamalayan. Sa ganitong paraan, mas nagiging matatag ang iyong loob at mas nagiging positibo ang iyong pananaw sa susunod na araw na darating sa iyong buhay. Ang pagiging proud sa sarili dahil sa maliliit na disiplina ay hindi pagyayabang, kundi ito ay pagbibigay ng sapat na self-respect na kailangan mo para patuloy na lumaban sa hamon ng tadhana. Huwag mong hayaan na ang isang pagkakamali ay burahin ang 100 na tamang nagawa mo dahil mas mahalaga ang iyong kabuuan kaysa sa isang sandali ng iyong pagkadapa. Sa gitna ng laganap na social media, ang gratitude o pagpapasalamat ang pinakamabisang gamot laban sa inggit at pakiramdam na palagi kang kulang o huli sa iba. Madalas nating makita ang highlight reel ng buhay ng ibang tao at bigla nating mararamdaman na tila ang unfair ng mundo dahil sila ay nasa bakasyon habang tayo ay nasa trabaho pa rin. Pero mga ka-daily, ang sikreto ng mga tunay na masaya at matagumpay na tao ay ang kakayahan nilang magpasalamat sa kung ano ang meron sila habang nagtatrabaho para sa kung ano ang gusto nila. Ang pasasalamat ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip na hindi kayang bilhin ng anumang material na bagay o kahit na gaano pa karaming pera sa bangko. Kapag marunong kang magpasalamat sa iyong maliit na sahod, mas nagiging maingat ka sa paggastos nito at mas nagiging creative ka kung paano ito mapapalago sa hinaharap. Ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay tulad ng kalusugan ng iyong pamilya o ang pagkakaroon ng maayos na matutuluyan ay nagbibigay sa iyo ng rason para huwag sumuko kahit gaano pa kabigat ang iyong dinadala. Huwag mong hayaan na malunod ka sa inggit sa tagumpay ng iba dahil may sarili kang timeline at may sarili kang kwento na unti-unti mong binubuo sa pamamagitan ng iyong mga small wins. Ang mga ka-daily nating punong-puno ng pag-asa ay yung mga taong nakikita ang ginto sa gitna ng putikan dahil alam nilang bawat pagsubok ay may kalakip na biyaya. Panghuli, laging tandaan mga ka-daily na ang tagumpay ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi ito ay resulta ng lahat ng iyong mga sakripisyo at maliliit na desisyon na ginawa mo noong walang nakakakita. Ang pagpili na magtipid ng 10 piso araw-araw, ang pagpili na magbasa ng libro imbes na mag-scroll lang, at ang pagpili na maging mabuti sa kapwa ay mga small wins na magbubunga ng malaki sa huli. Huwag kang makinig sa mga taong nagsasabing, "Yan lang ba ang narating mo?" Dahil sila ay walang alam sa bigat ng krus na iyong pinapasan at sa hirap ng bawat hakbang mo. Ang mahalaga ay ang validation na nanggagaling sa loob mo at ang katotohanan na hindi ka sumusuko sa laban ng buhay kahit gaano pa ito kahirap. Magtiwala ka sa proseso at yakapin mo ang bawat maliit na panalo dahil ito ang magsisilbing gasolina mo para marating ang rurok ng iyong mga pangarap.
Isipin mo na bawat araw ay isang pagkakataon para maging better version ng iyong sarili kaysa kahapon. At sapat na panalo na iyon para ipagdiwang mo ng may ngiti sa iyong mga labi. Patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa bilang mga ka-daily na marunong magpahalaga sa bawat patak ng pawis at bawat maliit na ngiti sa gitna ng pakikibaka. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos at ang mga small wins na ito ang siyang magiging pinakamagandang bahagi ng iyong tagumpay kapag natingnan mo na ito mula sa itaas. Aral number 3. Disiplina sa pinansyal. Pagbangon mula sa baon sa utang. Ka-daily, aminin natin na isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit tayo napapagod at nawawalan ng pag-asa ay ang usapin ng pera, lalo na kapag pakiramdam mo ay baon ka na sa utang. Ang hirap bumangon sa umaga kung ang unang sasalubong sa iyo ay ang listahan ng mga bayarin at ang takot na baka hindi sumapat ang kakarampot na sahod para sa pamilya. Pero ang unang hakbang para makaalis sa rehas ng kahirapan ay ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan sa pamamagitan ng pag-audit sa lahat ng iyong mga utang nang walang halong takot o pagkahiya. Marami sa atin ang mas pinipiling magbulag-bulagan at takasan ang mga naniningil, pero ang totoo ay mas lalo lang lumalaki ang interes at mas lalo lang bumibigat ang ating kalooban. Bilang mga ka-daily, kailangan nating isulat sa papel ang bawat sentimo na utang natin at tingnan kung magkano ba talaga ang lumalabas na pera kumpara sa pumapasok nating kita sa bawat buwan. Ang pagharap sa katotohanan ay hindi para saktan ang iyong kalooban, kundi para mabigyan ka ng malinaw na mapa kung paano ka unti-unting makakalabas sa madilim na tunnel na iyong kinalalagyan. Kapag alam mo na ang kabuuang bilang ng iyong mga obligasyon, doon ka palang makakagawa ng tamang plano at makakahinga ng maluwag dahil alam mo na ang iyong kalaban at hindi ka na nangangapa sa dilim. Ang pagkakaroon ng disiplina sa pag-iipon ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, kundi sa kung paano mo ito pinamamahalaan kahit na maliit pa lamang ito sa kasalukuyan. Maraming mga ka-daily natin ang nagsasabing saka na sila mag-iipon kapag malaki na ang kanilang sahod, pero ang totoo ay mas lalong mahirap mag-ipon kapag marami ka ng hawak na pera kung wala kang disiplina. Maaari mong simulan ang tinatawag nating 10-20 rule o anumang porsyento na komportable sa iyong budget kung saan ang unang bahagi ng iyong kita ay itatabi mo na agad para sa iyong kinabukasan. Huwag mong hintayin ang matira sa iyong sahod bago ka mag-ipon dahil sa totoo lang ay laging walang natitira sa mga taong walang plano sa kanilang gastusin araw-araw. Ang pag-iipon ay isang muscle na kailangang sanayin sa pamamagitan ng maliliit na halaga hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong sistema bilang isang responsableng tao. Isipin mo na ang bawat pisong na itatabi mo ay isang brick na bumubuo sa iyong pader ng seguridad na poprotekta sa iyo sa oras na dumating ang hindi inaasahang mga sakuna o problema. Tandaan mo na ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming gamit, kundi yung taong may kapayapaan ng isip dahil alam niyang mayroon siyang nakatagong pondo para sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang malaking hamon para sa ating mga ka-daily ay ang pag-iwas sa tinatawag nating lifestyle creep o ang ugali na itaas ang antas ng gastos tuwing tumataas ang ating kinikita sa trabaho o negosyo. Madalas kasi na kapag nakakuha tayo ng bonus o promotion, ay bigla din nating papalitan ang ating cellphone o kakain sa mas mamahaling restaurant para lang ipakita sa iba na umaasenso na tayo. Ang panganib dito ay baka mas mabilis pang lumaki ang iyong mga bayarin kaysa sa paglaki ng iyong sahod. Kaya sa huli ay nananatili ka pa ring pagod at walang naiipon para sa iyong pagtanda. Ang modernong diskarte sa pag-asenso ay ang pagpapanatili ng iyong simpleng pamumuhay habang pilit mong pinapalago ang iyong assets at investments sa likod ng kamera ng social media.
Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa pamamagitan ng mga materyal na bagay na madali namang maluma o masira sa paglipas ng panahon. Ang mga ka-daily nating matatalino ay yung mga taong mas pinipiling magmukhang simple pero may malaking laman ang bangko kaysa sa mga taong mukhang yayamanin pero baon naman sa credit card debt. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa tukso ng luho, mas mabilis mong mararating ang iyong financial freedom at mas maaga mong ma-enjoy ang bunga ng iyong matinding paghihirap sa trabaho. Napakahalaga rin na matutunan nating tukuyin ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ating mga needs at ng ating mga luho sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Pilipino. Marami sa atin ang nalilito at iniisip na kailangan nating sumabay sa uso gaya ng laging pag-order sa mga delivery apps o pagsakay sa mga mamahaling transportasyon kahit pwede naman tayong mag-jeep o maglakad. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maging practical at tanungin ang ating sarili bago bumili kung ito ba ay makakatulong sa ating pag-unlad o pabigat lamang sa ating bulsa. Ang pagtitipid ay hindi pagiging kuripot sa sarili, kundi ito ay pagiging matalino sa paggamit ng iyong limitadong resources para sa mas malaking layunin sa buhay. Halimbawa, ang pagluluto ng sariling baon sa halip na kumain sa labas ay isang maliit na sakripisyo na magdudulot ng malaking ipon sa loob ng isang taon kung gagawin mo itong habit. Isipin mo na ang bawat perang hindi mo ginagastos sa mga walang kwentang bagay ay perang maaari mong gamitin para sa edukasyon ng iyong mga anak o para sa iyong sariling negosyo. Ang pagdidisiplina sa sarili ay masakit sa simula, pero ang tamis ng tagumpay na maidudulot nito ay habang buhay mong mapapakinabangan kasama ang iyong buong pamilya. Panghuli, ang pagbuo ng emergency fund ang dapat na maging priority mo para magkaroon ka ng tunay na peace of mind sa gitna ng magulong ekonomiya ng ating bansa. Ang emergency fund ay ang iyong insurance laban sa mga hindi inaasahang pangyayari, gaya ng pagkakasakit o biglaang pagkawala ng trabaho na madalas na nagpapabagsak sa atin. Bilang mga ka-daily, dapat nating layunin na makapag-ipon ng halagang katumbas ng 3 to 6 months ng ating buwanang gastos para hindi tayo agad tatakbo sa utang kapag may emergency. Ang pagkakaroon ng pondong ito ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng mas malalaking desisyon dahil alam mong mayroon kang sasandalan at hindi ka agad lulubog sa hirap. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung sa tingin mo ay malayo pa bago mo mabuo ang halagang ito dahil ang mahalaga ay nagsimula ka ng maglagay kahit 100 pesos bawat linggo. Ang disiplina sa pera ay hindi lamang tungkol sa numero, kundi ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong emosyon at pagpili sa iyong kinabukasan kaysa sa panandali ang saya ngayon. Maniwala ka mga ka-daily na kapag maayos ang iyong pananalapi, mas magiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay at mas madali mong mahaharap ang bukas ng may ngiti at tiwala sa iyong sarili. Ang pag-asenso ay nagsisimula sa tamang mindset at sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo sa bawat pisong hawak mo sa iyong mga kamay. Aral number 4. Pag-overcome sa failure at rejection. Ka-daily, alam mo ba na ang isa sa pinakamalaking hadlang kaya tayo natatakot sumubok muli ay ang takot nating mabigo o ang tinatawag nating failure sa harap ng ibang tao. Masakit talagang makatanggap ng rejection, lalo na kung ibinigay mo na ang lahat ng iyong lakas, oras, at pati na ang iyong huling pera para lang magtagumpay sa isang bagay. Pero dapat mong itanim sa iyong isipan na ang kabiguan ay hindi ang dulo ng iyong kwento, kundi ito ay isa lamang mahalagang leksyon o feedback para malaman mo kung ano ang dapat mong ayusin. Ang bawat pagkakamali ay nagsisilbing gabay para sa iyong susunod na hakbang, kaya huwag mong ituring na kahihiyan ang pagkadapa sa gitna ng iyong paglalakbay. Isipin mo na lang na ang bawat hindi na natatanggap mo sa trabaho o sa iyong inaalok na negosyo ay isang paraan ng tadhana para ilayo ka sa maling direksyon at ihatid ka sa mas magandang oportunidad.
Ang mga ka-daily nating matatag ay yung mga taong hindi hinahayaang tukuyin ng isang pagkakamali ang kanilang buong pagkatao dahil alam nilang mas malaki sila kaysa sa anumang problema. Tandaan mo na ang tagumpay ay madalas na nakatago sa likod ng maraming beses na pagkatalo, kaya ang kailangan mo lang ay ang patuloy na pagtayo at pagsubok ng may bagong kaalaman. Marami tayong mga sikat na kababayan at mga bilyonaryo sa buong mundo na bago narating ang rurok ng tagumpay ay dumaan muna sa napakaraming rejection na akala mo ay wala ng katapusan. Isipin mo na lang ang mga kwento ng mga taong hindi tinanggap sa kanilang unang ina-applyang trabaho o ang mga negosyanteng ilang beses na nalugi bago mahanap ang tamang produkto para sa masa. Bilang mga ka-daily, kailangan nating tularan ang kanilang mindset na ang salitang no ay nangangahulugan lamang ng next opportunity o susunod na pagkakataon na mas maganda. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa lungkot dahil lang hindi ka nakuha sa gusto mong posisyon o dahil hindi nag-click ang iyong unang sinubukang raket sa internet. Ang bawat rejection ay nagpapatibay sa iyong character at naghahanda sa iyo para sa mas malaking responsibilidad na darating sa iyong buhay sa tamang panahon. Ang mga taong hinahangaan natin ngayon ay hindi naging matagumpay dahil naging madali ang buhay para sa kanila, kundi dahil mas matigas ang kanilang paninindigan kaysa sa bigat ng kanilang mga pagkatalo. Sa bawat pagkakataon na makakarinig ka ng hindi, isipin mo na lang na mas lumalapit ka na sa susunod na oo na magbabago sa takbo ng iyong kapalaran at ng iyong buong pamilya. Isa sa mga pinakamahirap na labanan nating mga Pilipino ay ang mindset na nakakahiya sa kapitbahay o sa mga kamag-anak kapag nalaman nilang tayo ay nagkamali o nabigo. Masyado nating iniisip ang sasabihin ng ibang tao kaya mas pinipili nating huwag na lang sumubok para lang makaiwas sa posibleng panghuhusga ng ating paligid. Pero bilang mga ka-daily, kailangan mong ma-realize na ang mga taong nanghuhusga sa iyo ay wala namang ambag sa iyong mga bayarin at hindi rin sila ang magpapakain sa iyong pamilya kung maghirap ka. Ang tunay na nakakahiya ay ang hindi sumubok at ang manatili sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya o hindi ka na umuunlad dahil lang sa takot sa opinyon ng iba. Alisin mo ang bigat na ito sa iyong balikat at mag-focus ka sa iyong sariling growth dahil sa huli, ang tagumpay mo ang magiging pinakamagandang sagot sa lahat ng mga taong nagduda sa iyong kakayahan. Ang buhay ay hindi isang kompetisyon sa iyong mga kakilala, kundi ito ay isang paglalakbay kung saan ang kalaban mo lang ay ang iyong dating sarili na takot na masaktan o mapahiya. Kapag naging malaya ka na mula sa kontrol ng sasabihin ng iba, mas magiging mabilis ang iyong pag-usad dahil wala ka nang dalang mabigat na bagahe ng pressure mula sa iyong lipunan. Imbes na panghinaan ng loob, bakit hindi mo gamitin ang galit o ang sakit na nararamdaman mo mula sa rejection bilang gasolina para mas lalo pang magsumikap sa iyong mga pangarap? Bilang mga ka-daily, meron tayong tinatawag na underdog mentality, kung saan mas lalo tayong nagiging agresibo at determinado kapag may mga taong nagsasabi na hindi natin kaya o hindi tayo sapat. Gawin mong inspirasyon ang bawat pangungutya at bawat pagbaliwala sa iyo para patunayan sa iyong sarili na mayroon kang galing na hindi pa nila nakikita sa kasalukuyan. Ang sakit na nanggagaling sa pagkatalo ay isang makapangyarihang emotion na kung gagamitin mo sa tamang paraan ay magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo akalaing mararating mo. Huwag mong hayaan na malunod ka sa self-pity, kundi gamitin mo ito para mag-aral ng bagong skills, magbasa ng mga libro, at mag-ensayo ng mas matindi kaysa sa iyong mga kasabayan. Isipin mo na ang bawat luha at bawat pait na nararanasan mo ngayon ay bahagi ng iyong training para maging isang kampeon sa larangan na pinili mo sa buhay. Ang mga taong pinakamaraming rejection na naranasan ay sila ring madalas na may pinakamatamis na tagumpay dahil alam nila ang tunay na halaga ng bawat pagkakataong ibinibigay sa kanila. Panghuli, ang failure ay isang senyales na kailangan mong mag-pivot o magpalit ng iyong diskarte
dahil baka ang kasalukuyang paraan mo ay hindi na epektibo sa modernong panahon. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maging flexible at marunong tumanggap ng pagkakamali sa ating mga plano para makahanap ng mas mabilis at mas madaling daan patungo sa ating layunin. Kung ang isang pintuan ay tuluyang sumara sa iyo, huwag kang tumambay sa harap nito ng matagal, kundi humanap ka ng bintana o gumawa ka ng sarili mong pintuan para makapasok. Ang pag-evaluate sa iyong strategy ay hindi pag-amin na ikaw ay mahina, kundi ito ay pagpapakita ng karunungan na handa kang matuto at magbago para sa ikabubuti ng iyong career o negosyo. Minsan, ang pagkatalo natin ay paraan lang ng buhay para sabihin na meron pang mas magandang paraan na hindi mo lang nakikita dahil masyado kang nakafocus sa isang lumang sistema. Huwag kang matakot na magsimula muli mula sa simula. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ka na magsisimula sa zero kundi magsisimula ka na ng may karanasan at sapat na kaalaman. Magtiwala ka na ang bawat rejection ay redirection lamang patungo sa isang mas malaking plano na inihahanda para sa iyo basta't huwag ka lang hihinto sa pag-akyat at paghahanap ng liwanag. Aral number 5. Ang kapangyarihan ng tamang samahan o environment. Ka-daily, alam mo ba na malaki ang epekto ng mga taong palagi mong nakakasama sa kung paano ka mag-isip at kung gaano kabilis ang iyong pag-asenso sa buhay? Sabi nga ng marami, ikaw ang average ng 5 people na madalas mong kinakausap at sinasamahan, kaya napakahalaga na suriin mo ang iyong inner circle kung sila ba ay nakakatulong sa iyong paglago. May mga tao kasing tinatawag nating energy givers o yung mga kaibigan na laging nagbibigay ng inspirasyon, suporta, at positibong pananaw sa tuwing ikaw ay pagod na. Sila yung mga taong maniniwala sa kakayahan mo kahit na ikaw mismo ay nagdududa na sa iyong sarili at handang tumulong para makaangat ka sa iyong kinalalagyan. Sa kabilang banda, kailangan mo ring mag-ingat sa mga tinatawag nating energy vampires o yung mga tao na walang ibang ginawa kundi magreklamo, maghatid ng tsismis at ubusin ang iyong pasensya sa mga negatibong bagay. Bilang mga ka-daily, dapat tayong maging marunong pumili ng mga taong papapasukin natin sa ating buhay dahil ang maling samahan ay parang isang pabigat na hihila sa iyo pababa kahit anong pilit mong lumipad pa itaas. Huwag kang matakot na magbawas ng mga kakilala kung sa tingin mo ay hindi na sila nakakatulong sa iyong mental health at sa iyong mga pangarap para sa iyong kinabukasan. Isa sa mga pinakamahirap na hamon nating mga Pilipino ay ang harapin ang tinatawag nating crab mentality o yung ugali ng iba na hihilahin ka pababa kapag nakikita nilang nagsisimula ka ng magtagumpay. Minsan, kung sino pa ang mga malapit sa atin, sila pa ang unang magsasabi na hindi mo kaya o pagtatawanan ang iyong mga bagong sinisimulang proyekto o negosyo. Bilang mga ka-daily, kailangan mong magkaroon ng matibay na sikmura at matutunang iwasan ang mga ganitong uri ng tao para hindi ka mahawa sa kanilang limitadong pag-iisip. Ang pag-iwas sa kanila ay hindi nangangahulugang masama kang tao, kundi ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sarili at sa iyong mga mithiin na nais mong marating. Ang mga taong may ganitong mindset ay madalas na natatakot na maiwan kaya pilit nilang sinisira ang kumpiyansa ng iba para manatili silang lahat sa ibaba. Huwag mong hayaan na ang inggit ng iba ang maging hadlang sa iyong pag-unlad dahil ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong buhay at hindi sila. Mas mabuting maglakad ng mag-isa sa tamang daan kaysa sumama sa maraming tao na ang direksyon ay patungo sa kawalan ng pag-asa at paninira sa kapwa. Sa modernong panahon natin ngayon, napakadali na nating makahanap ng mga mentor o grupo na may parehong bisyon sa buhay sa pamamagitan ng internet at social media. Kung ang mga tao sa paligid mo ngayon ay hindi ka naiintindihan, subukan mong maghanap ng mga online community o mga seminars kung saan makakakilala ka ng mga taong may mataas na pangarap din gaya mo.
Ang pagkakaroon ng mentor ay parang pagkakaroon ng shortcut sa tagumpay dahil matututunan mo ang kanilang mga pagkakamali nang hindi mo na kailangang maranasan pa ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maging mapagkumbaba na makinig sa mga taong mas nauna na sa atin at handang magbahagi ng kanilang kaalaman para tayo ay magabayan. Ang tamang samahan ay magbibigay sa iyo ng bagong perspective at magbubukas ng iyong isipan sa mga oportunidad na hindi mo nakikita noon dahil sa limitadong information. Isipin mo na ang iyong tagumpay ay mas mapapabilis kung meron kang mga taong magtutulak sa iyo para maging best version ng iyong sarili sa bawat araw. Ang pakikipag-ugnayan sa mga tamang tao ay isang investment na magbubunga ng maraming blessings sa iyong career at sa iyong personal na buhay sa mahabang panahon. Hindi lang ang mga tao ang dapat mong suriin, kundi maging ang iyong pisikal na paligid at ang iyong kapaligiran sa bahay o sa trabaho ay may malaking papel sa iyong productivity. Sinasabi na ang kaayusan ng iyong kwarto o ng iyong desk ay sumasalamin sa kaayusan ng iyong isip, kaya kung magulo ang paligid mo, malamang ay magulo rin ang iyong focus. Bilang mga ka-daily, subukan mong maglaan ng kaunting oras bawat araw para ayusin ang iyong gamit at linisin ang iyong space para mas gumaan ang iyong pakiramdam habang nagtatrabaho. Ang isang malinis at maayos na environment ay nakakabawas ng stress at nakakatulong para mas maging creative ka sa paghahanap ng solusyon sa iyong mga problema. Minsan, ang simpleng pag-aayos lang ng iyong higaan o ang pagtatapon ng mga basura sa iyong mesa ay sapat na para magkaroon ka ng momentum na simulan ang iyong mga mahahalagang tasks. Ang iyong environment ang nagsisilbing sanctuary mo kung saan ka kumukuha ng lakas, kaya siguraduhin mong ito ay isang lugar na puno ng kapayapaan at hindi ng kalat. Ang disiplina sa maliliit na bagay, gaya ng kaayusan ng paligid, ay nagpapakita na handa ka ng humawak ng mas malalaking responsibilidad at tagumpay sa hinaharap. Panghuli, kailangan nating maging maingat sa mga toxic traits na madalas nating makita sa internet at sa ating komunidad na pwedeng makasira sa ating mindset. Ang palaging pakikialam sa buhay ng may buhay, ang pagiging palaasa sa ibang tao at ang pagiging biktima ng fake news ay mga bagay na dapat mong iwasan bilang isang ka-daily na nagnanais ng tunay na pag-unlad. Limitahan mo ang oras mo sa panonood ng mga video o pagbabasa ng mga post na wala namang ibang hatid kundi galit, inggit at kawalan ng pag-asa sa ating bansa. Sa halip, punuin mo ang iyong digital environment ng mga content na nagbibigay ng aral, nagtuturo ng bagong skills, at nagpapalakas ng iyong pananampalataya sa iyong kakayahan. Ang pagpili kung ano ang iyong pakikinggan at papanoorin ay bahagi ng pag-aalaga sa iyong inner peace para hindi ka madaling ma-burnout sa gitna ng mga pagsubok. Maniwala ka na kapag maayos ang iyong samahan at malinis ang iyong paligid, mas magiging positibo ang takbo ng iyong buhay at mas madali mong maaabot ang rurok ng iyong mga pangarap. Patuloy tayong bumuo ng isang komunidad ng mga ka-daily na nagmamahalan, nagtutulungan, at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa para sa mas magandang kinabukasan ng ating pamilya at ng ating bansa. Aral number 6, pag-aalaga sa sarili bilang pinakamahalagang puhunan. Ka-daily, sa gitna ng paghahabol natin sa ating mga pangarap at sa kagustuhan nating mabilis na umasenso, madalas nating nakakalimutan na ang ating sarili ang pinakamahalagang tool na meron tayo. Akala ng marami na ang pag-i-invest ay tungkol lamang sa stocks, crypto o real estate. Pero ang totoo ay ang pag-invest sa iyong sariling kaalaman at kalusugan ang may pinakamataas na return on investment o ROI sa mahabang panahon. Kapag naglalaan ka ng oras para magbasa ng mga libro, manood ng mga educational tutorials sa internet, o mag-aral ng mga bagong skills, tinataasan mo ang iyong value bilang isang tao
at bilang isang worker o negosyante. Ang bawat impormasyon na natututunan mo ay sandata na hindi mananakaw ng kahit na sino at magagamit mo ito para makahanap ng mas malalaking oportunidad na magpapabago sa iyong buhay. Huwag mong panghinayangan ang pera o oras na ginagastos mo para sa iyong personal growth dahil ang version mo na mas matalino at mas madiskarte ang siyang magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maging gutom sa karunungan dahil sa modernong mundo ngayon. Ang taong tumitigil sa pag-aaral ay siya ring taong mabilis na napapag-iwanan ng panahon. Isa pang aspeto ng pag-aalaga sa sarili na madalas nating ma-neglect ay ang ating physical health dahil sa sobrang pagtutok sa trabaho at pagpupuyat para lang matapos ang ating mga gawain. Pero mga ka-daily, dapat mong ma-realize na ang sapat na tulog at tamang pagkain ay hindi lamang luho kundi bahagi ito ng iyong epektibong business strategy at productivity. Hindi ka makakapag-isip ng malinaw at hindi ka magiging malikhain kung ang iyong katawan ay mahina, kulang sa pahinga, at laging nakakaranas ng pagod. Ang pagpupuyat ng sobra ay maaaring magbigay sa iyo ng kaunting dagdag na oras sa gabi, pero babawiin naman nito ang iyong enerhiya at focus sa susunod na buong araw, kaya sa huli ay talo ka pa rin. Ang mga ka-daily nating matagumpay ay yung mga taong marunong rumespeto sa pangangailangan ng kanilang katawan dahil alam nila na walang saysay ang lahat ng kayamanan kung hindi naman nila ito ma-e-enjoy dahil sa sakit. Isipin mo na ang iyong katawan ay ang makina na nagpapatakbo sa iyong mga pangarap, kaya kung hindi mo ito lalangisan at aalagaan, darating ang araw na bigla na lang itong titigil at mas malaki ang mawawala sa iyo. Ang pagbuo ng isang maayos na morning routine ay isa ring makapangyarihang paraan para maipakita ang pag-aalaga sa sarili at para magkaroon ka ng kontrol sa takbo ng iyong buong araw. Sa halip na ang unang gagawin mo paggising ay mag-check agad ng social media o mga emails na pwedeng magdulot ng stress, subukan mong maglaan ng kahit 30 minutes para sa iyong sarili. Maaari kang mag-stretch, uminom ng tubig, mag-meditate, o simpleng maupo lang sa katahimikan habang iniisip ang iyong mga goals para sa araw na iyon. Ang ganitong gawain ay nagbibigay sa iyo ng mental clarity at emosyonal na katatagan para harapin ang anumang pressure na darating sa iyong trabaho o negosyo bilang mga ka-daily. Kapag napanalo mo ang iyong umaga, mas malaki ang tsansa na mapapanalo mo rin ang buong araw dahil nagsimula ka ng may direksyon at hindi ka lang basta nagre-react sa mga nangyayari sa paligid mo. Ang pagkakaroon ng disiplina sa iyong routine ay isang investment sa iyong disiplina sa mas malalaking bagay sa buhay na nangangailangan ng focus at matinding paninindigan. Sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, kailangan nating maging seryoso sa pag-aaral ng mga high-income skills na magbibigay sa atin ng leverage sa market kahit ano pa ang sitwasyon ng ekonomiya. Bilang mga ka-daily, huwag kang makontento sa kung ano lang ang alam mo ngayon, kundi laging maghanap ng paraan kung paano mo pa mas mapapahusay ang iyong serbisyo o produkto. Ang pag-aaral ng digital marketing, video editing, sales, o kahit na ang tamang pagpapatakbo ng negosyo ay mga bagay na magpapataas ng iyong sahod o kita sa hinaharap. Ang iyong kaalaman ang siyang magsisilbing insurance mo dahil kahit mawalan ka ng trabaho ngayon, kung meron kang skills na kailangan ng maraming tao, hinding-hindi ka magugutom. Gamitin mo ang mga libreng resources sa YouTube o sa iba pang platforms para madagdagan ang iyong bala sa pakikipagsapalaran sa buhay at para mas maging kumpiyansa ka sa iyong hinaharap. Ang pag-invest sa skills ay pag-invest sa iyong kalayaan dahil mas marami kang alam, mas marami kang pagpipilian na direksyon na pwedeng puntahan nang hindi ka nadidiktahan ng ibang tao. Panghuli, ang self-compassion o ang pagiging mabait sa iyong sarili ay isang mahalagang bahagi ng pag-aalaga sa iyong mental
at emosyonal na kalusugan bilang mga ka-daily. May mga araw talaga na kahit anong pilit nating maging produktibo, ay tila wala tayong natatapos. At sa mga pagkakataong ito, huwag mo sanang bugbugin ang iyong sarili ng mga negatibong salita. Ang pagtanggap na hindi ka perpekto at ang pagbibigay ng pahintulot sa iyong sarili na magpahinga kapag kailangan ay hindi tanda ng katamaran, kundi ito ay tanda ng maturity. Alalahanin mo na ang buhay ay isang mahabang paglalakbay at hindi isang karera na kailangang matapos agad sa loob ng isang gabi. Kaya matuto kang maging pasensyoso sa iyong sariling proseso. Ang bawat maliit na pag-alaga na ginagawa mo para sa iyong katawan at isipan ay magbubunga ng mas masayang buhay at mas matibay na pundasyon para sa iyong mga pangarap. Maniwala ka na deserve mo rin ang pagmamahal at atensyon na ibinibigay mo sa ibang tao, kaya huwag mong kalimutan na unahin din ang iyong sarili paminsan-minsan. Patuloy tayong mag-grow bilang mga ka-daily na hindi lang matapang sa laban, kundi matalino rin sa pag-aalaga ng kanilang pinakaimportanteng yaman, ang kanilang sariling pagkatao. Aral number 7, paghahanap ng iyong bakit o ang iyong purpose. Ka-daily, sa gitna ng nakakapagod na rutina ng trabaho at ang walang katapusang pag-aasikaso sa mga bayarin, madali nating makalimutan kung bakit ba natin ito ginagawa sa simula pa lang. Marami sa atin ang parang naka-autopilot na lamang, gumigising, pumapasok, at uuwi ng hindi na nararamdaman ang saya o excitement sa ating ginagawa araw-araw. Pero napakahalaga na muli mong balikan at pag-isipan ng malalim ang iyong tinatawag na deep why o ang pinakamalalim na dahilan ng iyong pagkakayod. Ang iyong purpose ang nagsisilbing gasolina mo sa mga panahong sobrang bigat na ng mga pagsubok at pakiramdam mo ay hindi mo na kayang humakbang papasulong. Kapag malinaw sa iyo kung para kanino at para saan ang bawat patak ng iyong pawis, mas nagkakaroon ng saysay ang bawat hirap na iyong dinaranas sa kasalukuyan. Huwag mong hayaan na maging isang makina ka na lamang na walang pakiramdam, kundi hanapin mo muli ang apoy sa iyong puso na nagtulak sa iyo na mangarap noong nagsisimula ka pa lamang. Ang mga ka-daily nating may malinaw na layunin ay ang mga taong hindi basta-basta natitibag ng anumang bagyo dahil alam nila na may mas malaking dahilan sila para manatiling nakatayo at lumaban. Minsan, iniisip natin na ang purpose o passion ay dapat na isang malaking bagay o isang prestihiyosong career agad, pero ang totoo ay maaari mo itong mahanap kahit sa gitna ng iyong kasalukuyang 8 to 5 na trabaho. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na gawin agad ang kanilang passion bilang career, pero maaari mong gamitin ang iyong trabaho ngayon bilang tulay para marating ang iyong tunay na hangarin. Bilang mga ka-daily, kailangan nating makita ang halaga ng ating ginagawa sa kung paano ito nakakatulong sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan, o sa mga taong sineserbisyo natin. Ang paghahanap ng kahulugan sa maliliit na bagay ay isang modernong approach para maiwasan ang burnout at para maging mas masaya ka sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Isipin mo na ang bawat pagod mo ay may katumbas ng ngiti sa mukha ng iyong mga anak o kapanatagan ng loob para sa iyong mga magulang na umaasa sa iyo. Kapag binago mo ang iyong pananaw at nakita mo ang iyong trabaho bilang isang misyon, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging produktibo ka nang hindi mo namamalayan. Ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagtanggap na ang bawat posisyon mo ngayon ay may mahalagang papel sa mas malaking plano ng iyong buhay at ng iyong komunidad. Ang paggawa ng isang vision board o ang simpleng paglilista ng iyong mga pangarap ay isang epektibong paraan para palaging mapaalalahanan ang iyong sarili sa iyong mga target. Bilang mga ka-daily, madalas tayong maligaw ng landas dahil sa dami ng distractions sa ating paligid, gaya ng ingay sa social media or ang mga problema ng ibang tao na hindi naman sa atin. Ang pagkakaroon ng visual reminder ng iyong mga goals
gaya ng pangarap na bahay, sasakyan, o ang simpleng paglalakbay kasama ang pamilya ay magbibigay sa iyo ng focus. Kapag nakikita mo araw-araw ang bunga ng iyong pinaghihirapan, mas nagiging madali para sa iyo na tanggihan ang mga panandaliang luho na sisira sa iyong budget o plano. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang camera na kailangang i-focus sa tamang subject para makakuha ng malinaw at magandang litrato ng iyong hinaharap. Ang mga ka-daily nating laging on track ay yung mga taong hindi nakakalimot tumingin sa kanilang mapa para masiguradong hindi sila naliligaw sa gitna ng mahabang biyahe. Ang iyong mga pangarap ang siyang magpapaalala sa iyo na ang pagod mo ngayon ay may hangganan at may matamis na bunga na naghihintay sa dulo ng lahat ng iyong sakripisyo. Hindi rin natin dapat kalimutan ang espiritual na aspeto o ang paghahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya o meditasyon para mas lalong tumibay ang ating purpose. Bilang mga ka-daily, sa dami ng gulo at ingay sa mundo, kailangan natin ng isang anchor o isang bagay na kakapitan para hindi tayo malunod sa sobrang pag-aalala o anxiety. Ang paglalaan ng oras para manahimik at kumonekta sa ating Creator o sa ating inner self ay nagbibigay ng kakaibang lakas na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay. Dito natin madalas nararamdaman ang tinatawag nating peace that surpasses understanding, kung saan, kahit mahirap ang sitwasyon, alam nating magiging maayos din ang lahat sa huli. Ang panalangin o meditation ay hindi lang para sa mga relihiyosong tao, kundi para sa lahat ng nagnanais na magkaroon ng malinaw na kaisipan at matatag na kalooban sa harap ng mga hamon. Kapag ang iyong puso ay panatag at ang iyong kaluluwa ay may direksyon, mas madali mong matatanggap ang mga bagay na hindi mo kontrolado at mas madali mong magagawa ang iyong mga tungkulin ng may pagmamahal. Ang pag-asa ay lalong tumitibay kapag alam mong hindi ka nag-iisa sa iyong pakikibaka at mayroon kang mas mataas na gabay na laging nakatantabay sa bawat hakbang mo. Panghuli, ang iyong purpose ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi ito ay para rin sa pagiging inspirasyon sa ibang tao na nawawalan din ng pag-asa sa buhay. Bilang mga ka-daily, mayroon tayong responsibilidad na gamitin ang ating tagumpay at maging ang ating mga paghihirap para magbigay ng liwanag sa madilim na mundo ng iba. Ang pagtulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit ay isa sa mga pinakamabilis na paraan para maramdaman mo ang tunay na kaligayahan at contentment. Isipin mo na ang bawat lesson na natutunan mo sa iyong pagkadapa ay maaari mong ituro sa iba para hindi na sila dumanas ng parehong sakit na naranasan mo noon. Ang pagiging bida sa iyong sariling kwento ay mas nagiging makabuluhan kung ikaw din ay nagiging tulong sa kwento ng pagbangon ng iyong mga kaibigan o kapwa Pilipino. Maniwala ka na ang bawat tao ay may kanya-kanyang galing at calling na kailangang diskubrihin para makumpleto ang ganda ng ating lipunan. Patuloy tayong maglakad ng may layunin at huwag tayong papayag na matapos ang araw nang hindi natin naaalala ang dahilan kung bakit tayo naririto at kung bakit tayo patuloy na lumalaban. Ang isang ka-daily na may purpose ay isang ka-daily na hinding-hindi mapapatumba ng kahit anong hirap dahil ang kanyang lakas ay nanggagaling sa mas malalim na pinagmumulan. Aral number 8, pag-adjust sa new normal at digital opportunities. Ka-daily, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang mundo ay mabilis nang nagbabago at ang mga lumang paraan ng pagtatrabaho o pagnenegosyo ay maaaring hindi na sapat sa ngayon. Ang tinatawag nating adaptability o ang kakayahang sumabay sa agos ng teknolohiya ay isa sa pinakamahalagang skill na dapat mong makuha para hindi ka mapag-iwanan ng panahon. Marami sa atin ang natatakot sa mga bagong gadgets o sa mga komplikadong apps sa internet, pero isipin mo na lamang na ang mga ito ay tool para mapadali ang iyong buhay at mapalago ang iyong kita. Bilang mga ka-daily,
huwag tayong maging sarado ang isipan sa mga pagbabagong nangyayari sa ating paligid, kundi maging mausisa tayo kung paano natin ito magagamit sa ating pabor. Ang pag-adjust sa new normal ay hindi lamang tungkol sa pagsusuot ng mask o pag-iwas sa matataong lugar, kundi ito ay tungkol sa paglipat ng ating mindset mula sa pisikal patungo sa digital na mundo. Ang mga taong mabilis matuto at mabilis mag-adjust sa mga bagong sistema ay sila ring mga taong unang makakakita ng mga oportunidad sa gitna ng krisis na nararanasan ng marami. Tandaan mo na ang kawayan ay hindi nababali sa gitna ng bagyo dahil ito ay marunong sumunod sa direksyon ng hangin, at ganun din dapat tayo sa ating mga career at negosyo. Sa modernong panahon natin ngayon, ang social media ay hindi na lamang lugar para makipagkwentuhan o makita ang buhay ng iba, kundi isa na itong dambuhalang palengke ng mga pagkakataon. Bilang mga ka-daily, kailangang magbago ang ating paningin sa ating mga cellphones mula sa pagiging source ng entertainment patungo sa pagiging tool para sa ating kabuhayan. Maaari kang magsimulang mag-aral kung paano magbenta ng produkto sa mga online platforms o kung paano mag-alok ng iyong serbisyo bilang isang freelancer sa mga kliyente kahit nasa loob ka lang ng iyong bahay. Ang paggamit ng social media para sa negosyo ay isang paraan para maabot mo ang mas maraming tao nang hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa upa ng pwesto o sa physical marketing. Huwag mong sayangin ang iyong data sa pag-scroll lang ng mga walang kwentang video, kundi gamitin mo ito para mag-research kung anong mga produkto ang in-demand ngayon sa iyong komunidad. Ang mga ka-daily nating madiskarte ay yung mga taong nakikita ang bawat post o bawat comment bilang isang chance para makabuo ng network at makahanap ng mga potensyal na customer. Isipin mo na ang iyong internet connection ay isang tulay na nagdudugtong sa iyo sa buong mundo, kaya huwag mo itong hayaang maging tambayan lang ng iyong mga reklamo o lumbay sa buhay. Ang pagpasok sa mundo ng freelancing or e-commerce ay isa sa pinakamagandang side hustle na maaari mong simulan habang ikaw ay mayroon pang regular na trabaho sa kasalukuyan. Maraming mga kababayan natin ang nakakaahon sa hirap dahil sa pagiging virtual assistant, graphic designer, or online seller dahil ang kita dito ay madalas na mas mataas kaysa sa minimum wage. Bilang mga ka-daily, kailangan nating magkaroon ng tinatawag na multiple streams of income para hindi tayo masyadong kabahan kung sakaling magkaroon ng problema sa ating pangunahing pinagkakakitaan. Ang kagandahan ng digital opportunities ay hindi mo kailangang maging eksperto agad, kundi kailangan mo lang magkaroon ng tiyaga na mag-aral at subukan ang mga bagay na bago sa iyong paningin. Maaari kang magsimula sa maliliit na tasks hanggang sa lumaki ang iyong portfolio at magkaroon ka ng kumpiyansa na kumuha ng mas malalaking projects mula sa mga foreign clients. Ang e-commerce naman ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maging boss ng sarili mong oras habang pinapatakbo mo ang iyong munting tindahan mula sa iyong smartphone. Ang bawat click at bawat order na natatanggap mo ay patunay na ang mundo ay bukas para sa mga taong handang sumubok at lumaban sa gitna ng makabagong ekonomiya. Napakahalaga rin ng tinatawag nating digital literacy o ang karunungan sa tamang paggamit ng digital tools para maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong pera laban sa mga scam sa internet. Bilang mga ka-daily, habang hinahabol natin ang mga oportunidad online, kailangan din nating maging mapanuri sa mga investment na mukhang too good to be true o yung mga mabilisang yaman. Ang tunay na digital opportunity ay nangangailangan pa rin ng trabaho, oras, at dedication, kaya huwag kang basta-basta magpapadala sa mga mabulaklak na salita ng mga manloloko. Alamin ang tamang paraan ng pag-secure ng iyong mga accounts at kung paano gumamit ng mga online payment systems nang ligtas para sa iyong transaction. Ang pagiging maalam sa teknolohiya ay magbibigay sa iyo ng edge laban sa iba,
dahil mas mabilis mong magagawa ang iyong mga tasks nang may mas mataas na kalidad. Isipin mo na ang iyong digital skills ay parang bago mong sandata sa isang labanan na kailangang laging matalas at laging handa sa anumang banta o pagbabago. Ang mga ka-daily nating ligtas at matagumpay online ay yung mga taong hindi lang basta marunong gumamit ng app, kundi nauunawaan din ang sistema sa likod nito. Panghuli, ang pagbuo ng iyong personal brand online ay isang investment na magbubukas ng maraming pinto para sa iyong career at mga pangarap sa hinaharap bilang mga ka-daily. Ang paraan kung paano mo ipinapakita ang iyong sarili sa internet ay nagsisilbing resume mo sa modernong mundo, kaya dapat ay maging maingat ka sa bawat post at share na ginagawa mo. Gamitin mo ang iyong boses para magbahagi ng inspirasyon, kaalaman at iyong mga karanasan na maaaring makatulong din sa ibang tao na nagsisimula pa lang sa kanilang journey. Kapag nakilala ka bilang isang taong may integridad at may sapat na galing sa iyong larangan, ang mga oportunidad na mismo ang kakatok sa iyong pintuan nang hindi mo na kailangang maghabol ng sobra. Ang iyong online presence ay isang reflection ng iyong pagkatao, kaya siguraduhin mong ito ay punong-puno ng positivity at professionalism na hahangaan ng iyong mga magiging kliyente o business partners. Maniwala ka na sa digital age na ito. Walang limitasyon ang iyong pwedeng marating basta't handa kang matuto, mag-adapt at gamitin ang teknolohiya para sa iyong ikabubuti. Patuloy tayong mag-explore bilang mga ka-daily na handang yakapin ang bukas ng may sapat na kaalaman at tiwala sa sarili sa gitna ng nagbabagong mundo. Aral number 9. Pagtanggap sa proseso o ang sining ng pagtitiyaga. Ka-daily sa bilis ng mundo ngayon, kung saan lahat ay gusto nating makuha sa isang pindot lang, madali nating malimutan na ang lahat ng bagay na matibay at pangmatagalan ay dumaan sa isang mahabang proseso. Marami sa ating mga kababayan ang nawawalan agad ng gana kapag hindi nila nakita ang resulta ng kanilang paghihirap sa loob ng isang linggo o isang buwan. Pero kailangan mong itanim sa iyong isipan na ang tagumpay ay hindi isang instant noodles na lulutuin mo lang ng 3 minuto ay ayos na. Ang tunay na pag-asenso ay parang pagtatanim ng isang puno kung saan kailangan mo munang ihanda ang lupa, itanim ang binhi, at diligan ito araw-araw nang may kasamang matinding tiyaga. Bilang mga ka-daily, dapat tayong magkaroon ng mahabang pasensya at pag-unawa na ang bawat yugto ng ating buhay ay may kanya-kanyang oras ng pag-bloom o pagbunga. Huwag mong madaliin ang iyong sarili dahil ang pagmamadali ay madalas na nagre-resulta sa mga maling desisyon at marupok na pundasyon na madaling gumuho sa oras ng bagyo. Ang pagtanggap sa proseso ay pagpapakita ng respeto sa iyong sariling kakayahan at sa tadhana na unti-unting hinuhubog ang iyong pagkatao para maging handa sa mas malaking biyaya. Ang sining ng pagtitiyaga o patience ay hindi lamang tungkol sa paghihintay, kundi ito ay tungkol sa kung paano ka kumikilos at ano ang iyong attitude habang ikaw ay naghihintay sa iyong tagumpay. Bilang mga ka-daily, marami sa atin ang nagtatrabaho ng matindi pero madalas tayong magreklamo kung bakit tila hindi pa rin tayo yumayaman o umaangat. Ang totoo niyan, ang panahon ng paghihintay ay ang panahon ng iyong training kung saan sinusubok ang iyong karakter, ang iyong disiplina, at ang iyong paninindigan sa iyong mga pangarap. Isipin mo na ang bawat araw na tila walang nangyayari ay ang mga araw na lumalalim ang iyong mga ugat para kapag naging malaki ka na, hindi ka basta-basta matatumba ng anumang hangin. Ang mga ka-daily nating tunay na matatag ay yung mga taong kahit pagod na ay patuloy pa ring nagbubungkal ng kanilang bukid dahil alam nilang darating ang panahon ng pag-ani. Huwag kang mainggit sa mga taong tila mabilis na nagtagumpay sa pamamagitan ng shortcut dahil madalas ay mabilis din silang nawawala sa eksena kapag dumating ang totoong pagsubok.
Ang iyong pagtitiyaga ang magsisilbing proteksyon mo para masiguradong ang bawat tagumpay na makukuha mo ay deserve mo at kaya mong panindigan habang buhay. Dapat din nating maunawaan ang tinatawag nating compound effect, kung saan ang maliliit at simpleng desisyon na ginagawa mo araw-araw ay magbubunga ng dambuhalang resulta pagkalipas ng mahabang panahon. Bilang mga ka-daily, minsan ay nakakatamad mag-ipon ng barya o mag-aral ng isang pahina ng libro dahil parang wala namang nagbabago sa ating buhay sa sandaling iyon. Pero ang batas ng kalikasan ay hindi nagsisinungaling. Ang bawat effort mo ngayon ay naiipon at nagpapatong-patong hanggang sa umabot ito sa puntong hindi mo na mapipigilan ang pag-asenso. Isipin mo na ang iyong paghihirap ngayon ay parang pag-iipon sa isang alkansya na balang araw ay mabubuksan mo at magugulat ka sa laki ng iyong naipon na karunungan at yaman. Ang problema ng marami ay tumitigil sila kung kailan malapit na silang mag-breakthrough dahil lang sa inip at kawalan ng tiwala sa proseso ng buhay. Ang mga ka-daily nating nagtatagumpay ay yung mga taong nananatiling consistent, kahit na walang nakakakita at kahit na wala pang palakpakan mula sa ibang tao. Ang bunga ng iyong ginagawa ngayon ay maaaring hindi mo pa hawak, pero maniwala ka na unti-unti na itong nabubuo sa likod ng bawat patak ng iyong pawis at puyat. Napakahalaga rin na matutunan nating i-enjoy ang journey at hindi lang tayo laging nakatitig sa ating destination para hindi tayo mabilis na ma-burnout o mapagod sa buhay. Bilang mga ka-daily, kung ang saya mo lang ay nakadepende sa pagdating ng iyong pangarap, baka lumipas ang maraming taon na puro lungkot at stress lang ang nararamdaman mo. Matuto kang magpasalamat sa bawat kape sa umaga, sa bawat tawag ng pamilya, at sa bawat maliit na aral na natututunan mo sa iyong trabaho habang papunta ka sa iyong layunin. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng medalya o ng malaking pera, kundi tungkol ito sa mga taong nakakasalamuha mo at sa mga alaala na nabubuo mo sa gitna ng pakikibaka. Kapag natutunan mong mahalin ang proseso, mas magiging magaan ang iyong pakiramdam at mas magiging malikhain ka sa pagharap sa mga problema na dumarating sa iyo. Ang saya ay hindi dapat maging reward sa dulo, kundi dapat itong maging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay patungo sa rurok. Ang isang ka-daily na masaya sa kanyang ginagawa ay mas mabilis na nakakaabot sa kanyang target dahil ang kanyang enerhiya ay positibo at nakakahawa sa mga taong nasa paligid niya. Panghuli, lagi mong tandaan na ang consistency o ang pagiging tuloy-tuloy sa iyong ginagawa ay mas mahalaga kaysa sa biglaang bugso ng sipag na tatagal lang ng ilang araw. Bilang mga ka-daily, mas mabuti na ang gumawa ng maliit na progreso araw-araw kaysa sa gumawa ng isang malaking bagay, tapos ay hihinto ka rin dahil sa sobrang pagkapagod. Ang disiplina na gawin ang iyong tungkulin kahit na wala ka sa mood o kahit na tinatamad ka ay ang sikreto para marating mo ang iyong mga pangarap nang hindi sumusuko. Huwag mong ikumpara ang iyong bilis sa bilis ng iba dahil ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-usad at hindi ka nawawala sa tamang direksyon. Ang pagtanggap sa proseso ay pagpapakita ng tiwala sa iyong sarili na sapat ang iyong galing para lampasan ang bawat hadlang na itatapon sa iyo ng mundo. Maniwala ka na ang lahat ng iyong sakripisyo ay may patutunguhan at ang bawat araw ng pagtitiis ay bahagi ng iyong magandang kwento ng pagtatagumpay. Patuloy tayong lumaban ng may paninindigan at huwag tayong magpapatalo sa inip dahil ang pinakamasarap na tagumpay ay yung pinaghirapan at hinintay ng mahabang panahon. Ang isang ka-daily na marunong maghintay sa tamang panahon ay isang ka-daily na hinding-hindi mabibigo dahil ang kanyang pundasyon ay gawa sa bakal na disiplina at gintong ugali. Aral number 10. Pag-asa bilang huling baraha ng Pilipino. Ka-daily, sa dami ng pinagdaanan nating hirap mula sa mga sakuna, krisis sa ekonomiya, hanggang sa mga personal na problema sa pamilya,
Isa lang ang laging nagpapanatili sa atin na nakatayo, at iyon ay ang pag-asa. Bilang mga Pilipino, kilala tayo sa buong mundo sa ating resilience o yung kakayahan nating ngumiti pa rin kahit na ang bigat na ng ating dinadala. Pero kailangan nating maintindihan na ang pag-asa ay hindi lamang isang emosyon o basta na lang paghihintay na magbago ang ihip ng hangin nang wala tayong ginagawa. Ang tunay na pag-asa ay ang matibay na paniniwala na mayroong magandang bukas na naghihintay habang tayo ay gumagawa ng tamang plano at kumikilos ng may talino sa kasalukuyan. Huwag mong hayaan na maging dahilan ng resilience para manatili ka na lang sa hirap, kundi gamitin mo itong lakas para makahanap ng paraan kung paano ka tuluyang makakaahon. Ang mga ka-daily nating tunay na matagumpay ay yung mga taong hindi lang basta bahala na, kundi yung mga taong nagsasabing, gagawan ko ng paraan dahil may pag-asa pa. Isipin mo na ang pag-asa ay parang isang liwanag sa dulo ng madilim na kalsada na kahit gaano pa kalayo ay nagbibigay sa iyo ng dahilan para huwag huminto sa paglalakad. Sa bawat paggising mo sa umaga, isipin mo na ito ay isang bagong pagkakataon o ang tinatawag nating new mercies para itama ang mga mali mo kahapon at simulan ang mas magandang desisyon. Marami sa atin ang nakakulong sa lungkot ng nakaraan, kaya hindi natin nakikita ang mga oportunidad na nasa harap na pala natin sa bawat bagong araw na dumarating. Bilang mga ka-daily, kailangan nating matutunang bitawan ang mga pagsisisi sa mga pagkakataong lumipas na dahil wala na tayong magagawa para baguhin ang mga ito. Ang tanging hawak mo ay ang ngayon at ang pagpili na magkaroon ng positibong mindset ay ang unang hakbang para magbago ang takbo ng iyong kapalaran. Huwag mong hayaan na ang dilim ng kagabi ang magdikta sa ningning ng iyong araw dahil ang bawat pagsikat ng araw ay simbolo ng panibagong lakas na ibinibigay sa iyo ng tadhana. Ang mga ka-daily nating laging puno ng sigla ay yung mga taong naniniwala na hanggat may buhay ay may pag-asa at bawat segundo ay chance para maging better version ng ating sarili. Ang iyong pag-asa ang magsisilbing protection mo laban sa depression at pagkawala ng gana sa buhay, lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay mag-isa ka na lang sa laban. Ang lakas na nakukuha natin sa pagkakaisa at pagtutulungan ng ating pamilya at komunidad ay isa sa mga pinakamalaking source ng ating pag-asa bilang mga Pilipino. Sa ating kultura, ang pamilya ang ating pinakamalaking inspirasyon kung bakit tayo nagtitiis sa init, pagod at puyat sa ating mga trabaho araw-araw. Bilang mga ka-daily, huwag kang mahiyang humugot ng lakas sa iyong mga mahal sa buhay at sabihin sa kanila kung ikaw ay nahihirapan na para hindi mo solong dinadala ang lahat. Ang pagdadamayan sa oras ng kagipitan ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan na kahit anong mangyari ay mayroon tayong sasandalan at mayroon tayong uuwian. Isipin mo na ang bawat sakripisyo mo ay para sa kinabukasan ng iyong mga anak at para sa ginhawa ng iyong mga magulang na nag-alaga sa iyo noong bata ka pa. Ang pag-ibig sa pamilya ay isang makapangyarihang gasolina na kayang magpatakbo sa iyo kahit na pakiramdam mo ay ubos na ang iyong enerhiya at pasensya. Kapag nakikita mo ang mga ngiti nila sa tuwing nakakauwi ka, biglang nawawala ang lahat ng pagod mo at muli kang nabubuhayan ng loob na harapin ang susunod na hamon. Bukod sa pagtanggap ng inspirasyon, kailangan mo ring maging light o maging source ng inspirasyon para sa ibang tao na kasabay mo ring lumalaban sa hirap ng buhay. Bilang mga ka-daily, ang simpleng pagbibigay ng encouragement sa iyong katrabaho o ang pagbabahagi ng iyong kwento ng pagbangon ay maaaring magligtas sa isang taong balak na sanang sumuko. Kapag naging daluyan ka ng pag-asa para sa iba, mas lalong dumarami ang dahilan para manatili kang positibo at matatag sa iyong sariling landas. Ang kabutihan ay parang isang echo na kapag inilabas mo sa mundo, ay babalik din sa iyo ng may higit na lakas at mga biyaya na hindi mo inaasahan. Huwag kang maging madamot sa iyong mga natutunan
kundi gamitin mo itong paraan para makabuo tayo ng isang lipunan na puno ng malasakit at pag-unlad para sa lahat. Ang tunay na bida ay hindi yung laging nananalo, kundi yung taong handang tumulong sa iba para manalo rin sila sa kanilang sariling mga laban. Maniwala ka na sa pagtulong mo sa kapwa, mas lalong pinagpapala ang iyong mga kamay at mas lalong pinapatibay ang iyong puso laban sa anumang unos. Panghuli, nais kong mangako ka sa iyong sarili na hindi ka hihinto at hindi ka susuko hanggat hindi mo nararating ang rurok ng iyong mga pangarap dahil deserve mo ang magandang buhay. Bilang mga ka-daily, tapos na ang panahon ng pagiging biktima ng ating sitwasyon at panahon na para tayo naman ang maging direktor ng ating sariling tagumpay. Ang pag-asa ay hindi lang isang salita, kundi ito ay isang commitment na gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya ng may integridad at sipag para sa iyong kinabukasan. Tandaan mo na ang bawat mahirap na sitwasyon ay temporaryo lamang at ang iyong determinasyon ang siyang magtatakda kung gaano ka katagal mananatili sa ibaba. Magtiwala ka sa iyong galing, magtiwala ka sa proseso, at higit sa lahat, magtiwala ka na mayroong plano ang Diyos o ang tadhana para sa iyong ikagaganda. Ang isang ka-daily na may dalang pag-asa ay isang ka-daily na hindi matitinag ng kahit na anong bagyo o hirap dahil alam niyang ang tagumpay ay para sa mga taong hindi marunong bumitaw. Patuloy tayong mangarap, patuloy tayong lumaban, at patuloy nating mahalin ang ating sarili at ang ating kapwa habang tinatahak natin ang daan patungo sa liwanag. Bilang pagtatapos, mga ka-daily, tandaan ninyo na ang pagod ay pansamantala lamang, ngunit ang bunga ng iyong pagsisikap ay habang buhay mong mapapakinabangan. Tinalakay natin ang kahalagahan ng tamang pahinga, ang pagpapahalaga sa maliliit na panalo, at ang disiplina sa pera na magliligtas sa iyo sa hirap. Huwag mong kalimutan na ang bawat rejection ay redirection lamang patungo sa mas malaking plano. Basta't napapaligiran ka ng tamang samahan at inaalagaan mo ang iyong sarili bilang pinakamahalagang puhunan. Yakapin mo ang digital na mundo, magtiwala ka sa proseso at higit sa lahat, huwag mong bibitawan ang iyong pag-asa dahil iyan ang huling baraha na magpapanalo sa iyo sa laban ng buhay. Hindi ka nabuhay para lang magbayad ng bills at mapagod. Nabuhay ka para magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Manatiling matatag, madiskarte at puno ng pangarap dahil ang bawat hakbang mo ngayon, gaano man kabagal, ay unti-unti ka nang inilalapit sa rurok ng iyong tagumpay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.